Di ba sinasabi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na never daw mga kababayan naging option ni dating Pangulong Duterte ang humingi ng asylum sa China at magtago. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na may mga kasamahan etong si dating Pangulong Duterte na nag-uudyok pala talagang magtago. Etong si dating Pangulong Duterte at humingi ng asylum sa China mga kababayan para doon na lamang pumamalagi habang umuusad yung paghahanap po sa kanya nung siya ay nasa Hong Kong pa. Kasi nga alam na nila, predictable na nila at bago pa lamang sila umalis ng Pilipinas, alam na po nila na may warrant of arrest na. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan, mga nagpapakita ng video na kesyo ginipit daw para makapo sa oras etong kampo ng mga Duterte sa pagpapile ng petisyon sa Korte Suprema, maliwanag din naman po na sinasabi ni Bato de la Rosa na kaya siya nagpaiwan kasi nga siya po yung nag-aasikaso ng mga petisyon po nila sa Korte Suprema. Ang problema lang kasi hindi po inasikaso ni Senator Bato de la Rosa. And then ngayon, ganito po yung sinasabi niya. Ito, basahin natin. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may lumabas na balita sa GMA7 na kung saan sinusubukan o pinagtangkang humingi di umano ng asylum mga kababayan nitong si dating Pangulong Duterte sa China. Kaso nga lang ang problema, tinabla po ng China etong si dating Pangulong Duterte di umano. So ngayon, basahin po natin na ito nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita. Sabi dito, Digong, inuudyo kang magtago sa China. Ibig sabihin, naging option nila. Kasi nga, may nag-uudyo kay dating Pangulong Duterte na mamalagi po sa bansang China at doon na lamang magtago. Kasi nga, alam nila, bago pa lamang sila umalis ng Pilipinas, may warrant of arrest na po itong si dating Pangulong Duterte. Ang totoo dyan, kaya lang naman siya napilitang umuwi kasi nga may isang anak niya ang nakialam. And then, meron siyang taong pinagkakatiwalaan ng tumawag sa kanya at nagsabi na, boss, walang katotohanan yung arrest warrant. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, basahin natin to. Sabi dito, nililinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang isyo sa umano'y paghingi ng asylum ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China upang takasan ng arrest warrant ng International Criminal Court o itong ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay De La Rosa, hindi humiling ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. Pero daw mga kababayan, inirekomenda ito ng mga taong malalapit sa kanya habang nasa Hong Kong. So ngayon, sabi pa daw dito, ito daw. Yan, hindi yan totoo na humiling ng asylum. Diin ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Aniya, habang nasa Hong Kong, pinayuhan umano si Duterte na magtago na lamang sa China pero kinontra niya ito at nagpumilit na umuwi ng Pilipinas para harapin ang warrant of arrest ng ICC mga kababayan. Naniniwala kayo doon na kinontra ni dating Pangulong Duterte yung payo at opinion at option nung kanyang mga malalapit sa kanya na mga kasamahan po niya na magtago sa China? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung expose ni Sian Gasa and then yung mga nasa sa news na binasa natin, yung mga article na kaya napilitang umuwi ng bansa si dating Pangulong Duterte kasi nga may anak na nakialam. At sinabi ng anak na ano na lamang ang sasabihin ng mga taong naniniwala sa atin kung hindi ka uuwi. Iisipin ng mga taong naniniwala sa atin na nagtatago tayo, duwag tayo at hindi natin kayang harapin ito. Paano na lamang yung darating na eleksyon sa Mayo 12 at paano na lamang yung darating na eleksyon sa 2028, yung the big one, na kung saan magpapatakbo sila ng presidente. So ngayon mga kababayan, yan yung mga dahilan kaya napilitang umuwi ng bansa etong si dating Pangulong Duterte. And then may tumawag din sa kanya na isa sa katiwala niya na wala talagang katotohanan yung arrest warrant at safe daw sa bansang Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte at kontrolado po nila yung sistema at yung sitwasyon. Kaya lang ang problema, pagkababa niya ng airport, boom, inaresto na etong si dating Pangulong Duterte. And then kung titingnan nyo mga kababayan yung sinasabi dito ni Bato de la Rosa na nagpumilit pa rin umuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte at initsapwera yung payo sa kanya na mga kasamahan niya na magtago sa China. Wala pong katotohanan yan. Kasi unang-una mga kababayan, avoidable naman talaga yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte kung hindi lang sinunod ni dating Pangulong Duterte yung payo ng kanyang anak. Pwede siyang maka-absuelto mga kababayan sana sa pagkaka-aresto
kung nakinig lang sana siya doon sa mga nagpapayo sa kanya na magtago na lamang po sa China. Ano po sasabi pa dito, yung iba nag-a-advise doon na pumunta na lamang ng China para hindi mahuli. Magtago si Presidente Duterte. Matigas ang ulo talaga na harapin niya. So umuwi talaga siya. Siya ang nag-final decision paglalahad ng senador, mga kababayan. Sabi pa dito, gabi pa lang umano ng Marso 7. Alam na nilang may inilabas na arrest warrant ang ICC. Kaya nagdesisyon na siyang etong si De La Rosa na hindi tumuloy sa Hong Kong sa pangambang kasama siya sa ipapaaresto. Kita nyo kung paano iniwanan. 'Di ba mga kababayan? Kita nyo kung paano iniwanan ni Senator Bato de la Rosa etong si dating Pangulong Duterte. Ayan o, maliwanag po sa sikat ng araw. March 7 pa lamang alam na nila na may arrest warrant na itong si dating Pangulong Duterte. Kaya po siya natakot at hindi sumama ng Hong Kong. Kasi nga ang pagkaalam niya, pagka inaresto si dating Pangulong Duterte, kasama po siya. Ibig sabihin, talagang natakot siya na samahan itong si dating Pangulong Duterte. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, iniwanan niya si dating Pangulong Duterte. Natakot siya na samahan si dating Pangulong Duterte, kaya nga ang iniisip niya yung sarili po niya. Ayan o, maliwanag, sinabi niya dito, hindi na siya tumuloy sa Hong Kong sa pangambang kasama siya sa ipapaaresto. Kala ko ba handa mong iyali yung buhay mo kay dating Pangulong Duterte? Akala ko ba gagawin lahat ni Senator Bato? Ang lahat-lahat, kahit buhay pa niya yung kapalit, may paglaban lamang niya etong si dating Pangulong Duterte. Bakit nagkaganito? Bakit biglaan? Bakit biglaan yung pag-urong mo nung naramdaman nyo na may warrant of arrest na at palagay mo isa ka sa maaaresto? Ibig sabihin, hindi ako lalabas sa aking comfort zone. Ani ni De La Rosa. Kinastigo rin ng senador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pangako sa kanyang hindi siya ipapaaresto sa ICC. Nabudol mo ko, Mr. President. Diin ng senador, mga kababayan. Kinastigo rin nito si Palace Press Officer Attorney Claire. O etong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. At Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Director Police Major General Nicolas Torre III. Si General Torre ay lasing sa kapangyarihan. Kung makaasta, akala mo wala nang katapusan ang kanyang power. Sige lang, nothing is forever dito sa mundo. Himutok ni De La Rosa, mga kababayan. So ngayon kung titingnan ninyo, ang sabi daw ni Bato, nabudol daw siya ni PBBM at pinangakuan daw siya ni PBBM na hindi daw po siya ipapaaresto sa International Criminal Court, mga kababayan, once na naglabas ang ICC ng arrest warrant laban po kay dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, sino ba ang gumawa ng hindi maganda laban po kay PBBM? Sino ba ang unang nang walang hiya kay PBBM? Diba si Senator Bato? Bakit? Kung matatandaan nyo, mga kababayan, yung dalawang butas ng puncher, yung kanyang investigasyon patungkol po sa PIDEA leaks na wala namang kakwenta-kwenta, wala namang napatunayan sa huli, at nag-aksaya lamang ng pera ng mamamayang Pilipino. Sino ba pinapatamaan doon? Sino ba ang gustong idawit doon? Di ba ang presidente, apat na hearing na ipinapahiya niya ang presidente, tapos gusto mo protektahan ka pa? Kapal mo naman. Di ba? 4 na beses na halos pinapahiya ang presidente, tapos gusto protektahan pa ni PBBM si Bato de la Rosa. Lakas mo naman, boy. Di ba, mga kababayan? So yan yung maliwanag dito. Iniwanan ni De La Rosa, mga kababayan, ni Bato, eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, March 7 pa lamang alam na daw po nila. Ito, kita nyo yung pagkakasabi dito. Grabe, gabi pa lang ng Marso 7, alam na nilang may inilabas na arrest warrant ang ICC. Kaya nagdesisyon siyang, etong si De La Rosa, na hindi tumuloy sa Hong Kong sa pangambang kasama siya sa ipapaaresto. Ibig sabihin, alam niya na paglapag ni Duterte ng airport, maaaresto etong si dating Pangulong Duterte, kaya nagpaiwan po siya. Akala ko ba, kung matatandaan nyo sa mga interview niya, di ba sinasabi niya, kaya siya nagpaiwan kasi aayusin po niya yung mga petisyon po nila sa Korte Suprema. Pero kung titingnan nyo, nung araw na inaaresto itong si dating Pangulong Duterte, nagpupumilit magpanotaryo yung mga abogado ni na dating Pangulong Duterte, katulad itong Senator Yon.
Kung inayos pa lang yan ng maaga pa lamang ni Bato de la Rosa, di sana maaga ding lumabas yung TRO. Kaso ang problema mga kababayan, hindi niya inayos. Kasi kung inayos niya yan, maaga, di sana hindi pandalas etong si Torion at si Vic Rodriguez sa pagpapanotaryo para maihabol mga kababayan sa Korte Suprema yung kanilang petisyon. Kaso ang problema, hindi umabot Hindi umabot. Kaya nga ang naging dahilan pa nga nun, mga kababayan, bukod sa hindi umabot, napilitang gumawa ng fake news yung isang tumatakbong senador sa ticket ni dating Pangulong Duterte na naglabas daw ng TRO ang Korte Suprema kahit hindi naman. So ngayon, kung titingnan nyo, yan ang ginawa ni Senator Bato. Sinabi niya dito, pasimple niyang ikinanta yung naging option ng dating Pangulo ng kanyang kampo, yung payo sa kanya, na magtago na lamang po sa China. At maliwanag din naman dito mga kababayan na March 7 pa lamang alam na po nilang may arrest warrant sila, kaya nagpaiwan si Bato de la Rosa kasi nga nangangamba siya na pag inaresto si dating Pangulong Duterte, automatic kasama siya. Ibig sabihin, natakot siyang samahan etong si dating Pangulong Duterte. Ano po, ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa interview kanina ni Senator Bato de la Rosa dito po sa News 5. Sayang lang kung hindi kami makakapag-usap ni ex-President Duterte kaya hindi po siya sumama. And then kaya hindi po siya mga kababayan pumapayag na siya ay arestuhin dito sa ating bansa kapag lumabas na yung arrest warrant galing po sa International Criminal Court. Kasi nga naman kahit makulong daw po siya sa The Hague, Netherlands, hindi naman daw po sila pwedeng magsama ni Duterte. Hindi naman din daw sila pwedeng magkausap ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ito, pakinggan po natin etong interview niya dito po sa News 5. I-play na po natin mga kababayan. DJ Chat. Handa na po, nasa linya na. Kausapin po natin. Senator Bato. Good morning, sir. May buntag. May buntag, Ted. DJ Chacha, may buntag. Good morning sa ating lahat. Dili ako mangutana kung asaman mo karon ha? Naanak ko din, Ted. Ay, shoutout kay best ninyo Barsaga. Good morning, my love Jake Magnus. Good morning, baby love. Ay, shoutout Surusuroy, -1, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senator, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ng ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon nga ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? Hindi kasi mga kababayan ang punto kasi dito magkasama sila ni dating Pangulong Duterte doon sa polisiya na makikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na naging dahilan kaya nagkaroon ng maraming biktima na inosente na nadamay. So ngayon, hindi naman pwede na si dating Pangulong Duterte lang ang madidetain doon, makukulong doon sa International Criminal Court mga kababayan. Dapat pati yung partner in crime niya na nagsasabi na willing niyang ibuwis yung kanyang buhay, dapat kasama din. Ang problema dito, nagbago daw ang pananaw ni Senator Bato dahil kahit makulong daw din siya doon, hindi naman daw po siya makakapag-usap silang dalawa ni dating Pangulong Duterte kaya wala din daw silbi. Sa madalit salita mga kababayan, ang punto kasi dito, maramdaman man lang ni dating Pangulong Duterte na hindi siya nag-iisang Pilipino na nakadetine doon. Kung hindi, maramdaman ni dating Pangulong Duterte na kasama kanya hanggang sa huli. Buti pa nga si Medialdia mga kababayan, bakit? Kasi hanggang sa huli, nakasama ni dating Pangulong Duterte etong si Medialdia. Samantalang etong si Bato de la Rosa na publicly na laging sinasabi na willing niyang ialay yung kanyang buhay kay dating Pangulong Duterte, hindi po niya magawang ialay ngayon. Diba? At biglang nagbabago yung pananaw. Yung dating nagsasabi sa Senado mga kababayan na malakas ang loob na magsabi na go Mr. Trillanes, daldal ka ng daldal dyan. Ngayon mga kababayan, ganito na yung sinasabi. Yung dating nagsasabi na go ahead. Ngayon mga kababayan, nagbabago na yung pananaw at ayaw nang magpa-aresto sa ICC. Sa madalit salita,
ayaw ng samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. So parang nakikita ko sa sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, nga. That's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan. Yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Yan! Hindi ako magpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila maghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. Maliwanag ha! Sinabi niya mga kababayan, pag hindi siya nakatanggap ng tulong sa Senado, hindi siya magpapahuli. Ibig sabihin, baka ang ending nito, baka manlaban si Senator Bato. Mga kababayan, baka manlaban siya. Yan yung nakikita natin dyan. Kasi ngayon, matigas yung paninindigan niya na never siyang magpapahuli. Ibig sabihin, magtatago siya ng magtatago, mga kababayan, katulad ng ginagawa ni Harry Roque ngayon. Magtatago siya na magtatago at never po siya magpapahuli. Baka nga ang ending nito, kapag ka nasaktuhan siya ng ating mga kapulisan, baka manlaban siya. Yan yung nakikita ko dyan, mga kababayan. so, gagawin niyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. Tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the sona na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yung po ba yun? Hindi Tino. Sabi ko nga, kung ako magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, I can stay. Grabe, no? In the Senate, at least hanggat hindi ma-desisyonan ng Supreme Court yung aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kaya nga, kasi mga kababayan, sa totoo lang, ano ba yung sinasabi niya nung una? Kapag ka lumabas yung arrest warrant po niya, tatanggapin niya, pupunta siya ng The Hague, Netherlands, magpapa-aresto siya, sasamahan niya si dating Pangulong Duterte, taalagaan po niya. Ngayon mga kababayan, nagbago naman yung kanyang pananaw at hindi siya magpapahuli. Ibig sabihin, magtatago po siya. Una, i-avail muna niya yung proteksyon ng Senado. Pagka naubos na, let's say binigyan siya ng 1 buwan or 3 linggo para magtago dun sa Senado. Kapag ka naubos na yung 3 linggo na yon or yung 1 buwan na yon, ano na yung sunod? Natural, magtatago na po siya hanggat hindi lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa kanyang sinasabi na petisyon. Kasi unang-una, yung petisyon naman po ni Senator Bato para na lamang po yun sa kanyang sarili. Hindi na po yun para kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, si dating Pangulong Duterte... Susuko ako. Kasi nga si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nasa International Criminal Court na, nasa The Hague, Netherlands na. Ngayon, ang problema dito, ang tanong kasi ng mamamayang Pilipino, bakit pa iba-iba ito ng sinasabi? Akala ko ba handa nitong alagaan at samahan sa huli etong si dating Pangulong Duterte? Bakit ang dating ngayon iniiwanan niya na? Diba porkit na aresto si dating Pangulong Duterte at wala ng kapangyarihan doon sa The Hague, Netherlands, pinabayaan na ni Senator Bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Walang problema dyan. Kasamahan ko dating Presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, bago nga yung ating Presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi na ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa. Dapat di ka kasi naniwala kasi wala ka namang buhok eh. Dapat kasi
predictable mo na yon. Yung kung sinabi man sa'yo, kung totoo man na sinabi ng presidente ni book mo, hindi mahahawakan ng ICC, dapat nag-isip ka na ng maraming beses noon. Kasi wala ka namang book, Senator Bato, anong hahawakan ng ICC dyan? Di ba mga kababayan? So ngayon, Senator Bato, ang problema kasi sa inyo, kung may binanggit na ganyan ng presidente, dapat pinanghawakan ninyo at dapat inalagaan ninyo ang relasyon ninyo sa presidente. Dapat di mo sinira ang presidente. Ang problema kasi, nagsagawa ka ng hearing na napakaraming ilang beses yun, 4 na beses, na halos ang gusto mong palabasin at sirain ay imahe ng presidente. Naniwala ka kasi kay Jonathan Morales. Ngayon, kaya ka bang sagipin ni Jonathan Morales? Kaya ka bang iligtas ni Jonathan Morales sa pinagdadaanan mo ngayon? Hindi. Ang makakapagsalba lang sa'yo at makakapagligtas lang sa'yo ang presidente na halos binabatikos ninyo at sinisiraan ninyong imahe araw-araw. Diba? Kaya nga kung tutusin, kung talagang pinanghawakan nyo lamang, kung totoo na may sinabi sa iyong presidente, dapat pinanghawakan mo na maging maayos ang relasyon mo kay PBBM. Dapat pinagsabihan mo si dating Pangulong Duterte na wag nating kalabanin ng presidente. Yan yung possible na maging protector natin in the end. Kaso ang problema, mga kababayan, hindi Binangga nila ang presidente, siniraan nila, halos araw-araw dinudurog nila ang pagkatao ng presidente. Sino ba namang utu-utupang presidente ang magpuprotekta sa mga yan? Natural, kahit ako ang presidente at ginaganon ako, hindi ko sasagipin yung mga yan. Sa totoo lang, mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nagagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago. Lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di Tsaka tandaan nyo, mga kababayan, sino ang dahilan ng pagbabago ng desisyon ng presidente? Sino ang dahilan, mga kababayan, kung bakit ang nangyari kay dating Pangulong Duterte na aresto po siya? Sila din. Sila din na may kagagawan yan. Kasi kung titingnan nyo, hanggang ngayon matibay pa rin yung desisyon ng presidente na hindi sila makikipag-cooperate sa International Criminal Court. Ang problema nga lang may Interpol, mga kababayan. Ngayon, hindi naman natin may iwasan na iba yung sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte at iba yung sinasabi, mga kababayan, nung mga totoong abogado na talagang alam yung batas, mga kababayan, patungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kanino ba kayo maniniwala? Sa sinasabi ni Robin Padilla o sa sinasabi, mga kababayan, ng dating abogado na naging spokesperson pa nga ng Korte Suprema at yung sinasabi ng mga magagaling na abogado? Kanino kayo maniniwala? Kay Banat Bay? Kina Robin Padilla? O doon sa mga abogado na nagsasabi na tama yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Diba? So ngayon, ang problema kasi dito kina Senator Bato, mas inuna ninyong makinig doon sa mga nagsusulsul sa inyo kaysa pahalagahan ninyo yung presidente na pipwede na maging pananggalang ninyo sa ICC. Ang problema, kinalaban nyo si PBBM, yan tuloy nangyari sa inyo. Mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng legislatura, ng mga miyembro ng legislatura. Yun lang. And during, while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ito, crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Oh. I'm not invoking parliamentary immunity, no? I'm not invoking that immunity dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga proceedings yan nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng review sa Senado. May mga presidents na yan. At yung mga presidents na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga, malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir, do you include dito po sa inyo sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun. Pero maraming instances. Alam nyo, mga kababayan, sampal kay Senator Bato yung ginawa nila kay Leila de Lima. Bakit? Ano ba yung huling sinabi ni Leila de Lima, mga kababayan? Nung siya ay makukulong na, tinuruan siya ng tatay niya na harapin yung mga laban na ibinabato laban sa kanya. I mean, yung mga kaso na ibinabato laban sa kanya. Kaya nga hindi nagtago si Leila de Lima. Paglabas, mga kababayan, ng warrant of arrest laban sa kanya,
Anong ginawa niya? Nagpa-aresto siya mga kababayan, nagpakulong siya. And then sinunod niya yung due process. Ang problema kay Senator Bato de la Rosa ngayon, parang daig pa kayo nung babae. Parang daig pa kayo ni Senator Laila de Lima. Kasi si Senator Laila de Lima, willing harapin yung mga kasong ibinato nyo dati at hinarap naman nga niya. Kaya nga siya acquitted ngayon mga kababayan eh. Si Senator Bato, nagkakalalaking tao, magtatago pa. Pagtataguan pa yung kasong kakaharapin niya at gagamit pa ng mga pribilehiyo mga kababayan na sinasabi niya na dapat ay matamasa niya kasi nga senador siya. Eh daig pa kayo ni De Lima, hindi naman gumamit ng mga ganyan. Pakitama na lamang po ko ha. Pagkakaalam ko hindi naman gumamit ng mga ganyan. Si De Lima, wala naman siyang sinabi na magtatago siya nung panahon na siya ay nahaharap sa mga ganitong klase ng pag-uusig. Samantalang itong si Bato, nagkakalalaking tao, aba. Magtatago pa. Instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang membro sa loob ng Senado at yun naman ay nirespeto ng Executive Branch of Government. So, maraming presidents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila no, sa aming ding interview, siya, overnight lang, the following day, siya nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga. Po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face the music. Kasi biruin nyo ha, si former Senator Laila de Lima, halos overnight lang sa Senado and then sumuko na mga kababayan. Itong si Senator Bato, kung ano yung timeline na ibibigay sa kanya ng Senado para makapagtago siya doon, uubusin niya yun mga kababayan tapos ang ending, pag natapos na yun, magtatago na siya. Man up natin yan, Ted. Kung nirecognize, kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I've said, I do not recognize the jurisdiction of the ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, Dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Opo, sige po. Senator, ngayon po ay panahon ng kampanya, ang bawat grupo may kanya-kanya na po silang mga event at mga mga programa. Kayo po dito po sa panig po ng PDP, kumusta po kayo? As in, hindi muna kayo sasama doon sa mga events nila? Paano kayo makapagpangampanya ngayon? Sasama ako. Bakit hindi ako sasama? Sasama ako din. Sasama ako. So hindi kayo tatago? Hindi ako magtatago. Wala ka namang warrant. Bakit ako magtatago? Wala namang warrant. Okay. Kailan ang next event ninyo? Titingnan ko sa kalendar ko. Right now, even andito ako, umiikot ako at hindi ako nagtatago. Nakikikausap ko yung mga tao. Guerrilla tactics nga lang yung aking pangkampanya. Wala tayong audience, wala tayong host. Kaya kuan lang, papunta na lang sa mga kung sino gustong humarap sa atin at makinig. Opo. Sige po. Meron ba kayong pakikipag-usap kay VP Sara habang siya naandoon sa Dahig? Wala. Hindi ko na siya makontak. Ouch! Okay, pero you're trying to reach her. Ouch! Hindi ko na makita. Hindi ko makita yung kanyang kuan kasi yung cellphone niya, parang nagbago ng cellphone. Opo. Ouch! Birthday po ng dating Pangulo on March 28. May balak ba ho kayong gumawa ng... Kita niyo mga kababayan, itinanong sa kanya, may contact pa ba kayo kay BP Sara? Ibig sabihin, nakakausap niyo pa ba si BP Sara? Ano sagot ni Bato de la Rosa? Di ko na siya makontak. Nagbago na siya ng cellphone. Yung mga kasamahan ni Sara Duterte, katulad nitong sina Panelo, mga kababayan, may contact yan kay Sara Duterte. And then yung iba mga kaalyado nila, may contact. Tanging si Bato de la Rosa lamang ang walang contact, mga kababayan. Bakit kaya? Di ba may Facebook, mga kababayan, kahit malayong lugar, etong si Sara Duterte, pwede siyang mag-message sa Messenger. Bakit mawawala naman ng contact? Di ba? Bakit mawawala naman ng contact? Ibig sabihin, di na siya pinapansin. Yun yung totoo dyan. Di na siya pinapansin ni Sara Duterte dahil nga, kayo na po yung bahala magdugtong. Anong kaparaanan para makausap ang dating presidente? Titingnan ko. Hanap ako ng paraan. Kung sino pwede kontakin doon na may connect tayo doon. Pero sa FCN, kung mahirap mo yung makonek doon. Sila nga mismo na nandun. Sila Harry Roque, sila si Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Medyo nahirapan nga, nandun na sila physically. Mas more tayo na napakalayo natin dito. Opo. Kung sakali po at makausap niyo po ang dating presidente, meron ba na, pwede po, kung mamarapatin lang ninyo, ano kaya ang maaari niyo po sabihin sa kanya pong, it's 79th birthday, right? O 80th? Well, ang masasabi ko lang sa kanya ay itong lahat ng mga pagsubok na ito ngayon ay malalampasan natin ito.
Malalampasan natin ito. Walang permanent sa mundong ibabaw. Everything is temporary. So magpakatatag lang tayo, laban lang at huwag mag-surrender. Yun lang ang ating sasabihin sa kanya. Huwag siyang sumuko sa laban. Laban lang because the whole Ano yung sabi ni Bato de la Rosa kay dating Pangulong Duterte? Laban lang tayo at huwag mag-surrender. Ay di ba nag-surrender na nga si dating Pangulong Duterte? Nag-surrender na nga si dating Pangulong Duterte. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang ayaw mong mag-surrender. Kasi ayaw mo ngang samahan si dating Pangulong Duterte dun sa The Hague, Netherlands. Kaya ayaw mo mag-surrender. Yan ang problema sa Senator Bato. Ikaw lang ang may ayaw na mag-surrender. Filipino people. Hindi ko naman sinasabi na 100% ha, kasi meron naman rin talagang tuwan-tuwa na nakakulong siya ngayon. Pero majority of the Filipino people, even those who are outside the Philippines, other parts of the universe, ay nandun na nakikiramay sa kanya at gustong-gustong may balik siya dito sa Pilipinas. Opo. Senator, ang inyong partido, PDP, ay sigurado magpapagawa po ng inyong sample ballot, di po ba? Para sa inyo pong line-up, right? Opo. No? Oh. I'm not sure. Pero kasama yan sa mga plano siguro. Isasama niyo ba ang pangalan ni Senator Amy Marcos sa sample ballot ninyo? I don't know, Ted. I don't know. Pag-usapan pa yan ng partido. Pero kung ako ang tanungin mo, personally, wala akong masamang kuan kay Sin Amy. I know her personally. She's my best friend sa Senado. Wala akong nakikita na masama sa kanya. Opo. So, kumbaga, wala kayong objection kung isama po sa sample ballot ng inyong partido ang pangalan ni Senator Amy? Depende yan kung desisyonan yan ng executive committee or pangkalahatan ng PDP. Ako'y wala akong, as I've said, wala akong masamang tinapay kay Senator Amy. Okay, sige po. So ito po, ano po ang inyong masasabi ngayon sa mga nanonood, nakikinig po sa atin mula dito po nga po, dito ngayon sa inyong sitwasyon para di po kayo mas maintindihan po nila. Lalo na ho doon sa mga baka po nga hindi naiintindihan itong inyong sinasabing umano'y pabago-bago pong statement. Go ahead, sir. Sa aking mga kababayan, alam mo, I am a graduate of the Philippine Military Academy. Sabi dito si Ted, DDS yan. Hindi ako naniniwalang DDS yan, mga kababayan. Dilawan yan. Hindi ako naniniwalang DDS yan. Kasi mga kababayan, kaya lang naman kasi ganyan yung mga pahayag ni Ted Filon. Kasi naninimbang siya ng sitwasyon. So ngayon, kita nyo naman yung tanong niya about dun kay Leila de Lima. Pinipilit niyang i-corner etong si Bato de la Rosa gamit yung mga nangyari kay former Senator Leila de Lima. So ngayon, yan ba yung DD shit? Hindi. Hindi ako naniniwala DDS yan. Alam po ninyo, pinag-aralan namin yung military strategy, military tactics, lahat-lahat alam natin yan. Kung kayo man ay medyo napansin nyo pabago-bago, then that's part of my strategy. Yan po ang aking estratehiya yan. Kaya Tingnan natin kung saan dadalhin ang strategy ni Senator Bato, etong si Senator Bato sa huli. Kasi biruin nyo tingnan nyo kahit dito sa interview ni Ted Filon, nagpapabago-bago yung isip niya. Ano yung sinabi niya kanina, mga kababayan? Hindi siya magpapahuli. Tapos hindi siya nagtatago. Hindi siya magpapahuli, gagamitin niya yung pribilehiyo niya bilang senador para makapagtago sa Senado. Tapos sinabi niya, mga kababayan, bakit naman daw siya magtatago? Wala naman daw po siyang warrant of arrest. Tapos may mga sinasabi pa siya na never siya magsusurrender. Pero kung matatandaan nyo nung una, willing siyang magsurrender para kay dating Pangulong Duterte. Tapos dun sa interview niya sa DWIZ, sinabi niya, mga kababayan, na March 7 pa lamang po, alam na po niya may warrant of arrest siya. Silang dalawa ni dating Pangulong Duterte, alam na po nila parehas na may warrant of arrest po sila. Kaso hindi na siya sumama kay dating Pangulong Duterte kasi nga natakot siya. Nangamba siya, nakasama siya sa pag-aresto. Yun yung mga, kita nyo kung paano magpabago-bago yung mga pahayag niya at mga interview po niya. The main objective of all of this, lahat ng sinasabi ko is mapagsilbihan kayo. At mapapatuloy yung aking advokasya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Nako, laos na yan. Ng aking statement, itanungin niyo muna si Presidente Bongbong Marcos bakit siya nagbago. Kaya ako nagbago, nag-adjust na rin ako sa kanilang polisiya laban sa atin. Hindi po pwedeng magiging fix tayo, otherwise sitting ducks tayo kapag tayo i-fix. Maganda sana maitanong talaga kay PBBM yun, ma-ambush interview si PBBM tapos maitanong sa kanya, Mr. President, bakit daw po kayo nagbago ng desisyon, bakit hindi nyo daw po tinupad yung pangako ninyo kay Senator Bato de la Rosa na hindi daw po mahahawakan ng ICC yung buhok niya? Dapat maitanong yan kay PBBM para makita natin ang reaksyon ng presidente. Kasi kung ako talaga, mga kababayan, ang tatanungin,
Sa dami ng ginawa niyang hindi maganda kay PBBM, especially yung kanyang pahiring na 4 na beses, na balak pa nga niyang gawing 5 ha, balak niya pang gawing 5, kaso nga lang tumutol na yung mga kasamahan niyang senador, dun pa lang mga kababayan, foul na siya. Foul na siya, dun pa lang may malalim na dahilan na ang presidente kung may pangako man sa kanya ha, para hindi to pa rin yung salita ng presidente kay Bato. Ang ating posisyon. Kaya pabago-bago tayo. So, sana maintindihan ninyo. I have to survive. I have to survive all these trials that thrown before us. At hindi po pwedeng pakuantay ito. Para lamya-lamya. Kailangan yung kung ganito katuso yung gobyerno nakaharap mo, kailangan marunong ka rin mag-adjust. So, yun. Kita nyo mga kababayan ha, ito yung isang patunay na kung ano yung ginawa nila sa kapwa nila, yun din yung bumabalik sa kanila ngayon. Bakit mga kababayan? Di ba naging tuso sila dati? Ano yung ginawa nila kina former Senator Laila de Lima? Ginipit nila, tinaniman nila ng kung ano-anong klase ng kaso hanggang sa maipakulong nila. Ngayon naman mga kababayan, ang pinagkaiba nga lang nung panahon ni Digong at panahon ni PBBM, ngayon ay nakabatay sa proseso. Yung ginawa nila, talagang hindi nakabatay sa proseso. Bakit? Kasi tinamnan nila eh. Nagtanim sila mga kababayan ng mga fabricated case laban po kay former Senator Laila de Lima. At yung mga testigo na ginamit nila, ngayon ay nag-aamin na talagang ginipit lang din ng administrasyong Duterte para i-DN itong si de Lima. Ngayon, tingnan nyo yung nangyari sa kanila. Ang bilis ng karma, bumalik ang karma sa kanila. Sila na ngayon na nagsasabi na na pinupunteriya sila ng gobyerno at masyadong tuso ang gobyerno ngayon laban sa kanila. Yung ginagawa nila noon, bumalik sa kanila ngayon. Apo, Senator, sorry po, may pahabol lang dito na katanungan ng aming mga kasamahan po sa news, no? Just a reaction po doon sa comment din ng Malacanang at ng ilang pa doon sa inyong sinasabi na si Secretary Anyo ni hindi man lang sa inyo tumimbre bilang mga magkakaibigan o dating miyembro ng gabinete ng Pangulong Duterte. Ang sinasabi po, ano bang inaasahan mo dito kay Secretary Anyo? Ang loyalty sa inyo, sa mga Duterte, sa iyo, Senator Bato? Oo, dapat ang loyalty niya sa bayan. Ano pong yung reaction doon? Well, I agree with him. But kahit pa paano, Ted, you cannot totally dehumanize a person. Kung meron kayong connection sa tao na yan, officially, personally, or whatever, emotionally, kung anong connection meron ka, hindi mo pwedeng mawala yung kaya nga meron tayong sinasabing utang na loob, di ba? Meron tayong sinasabing utang na loob, kaya hindi mo totally ma-detach yung personal mo na buhay sa yung official na buhay. Kaya ang sabi ko lang naman, hindi naman sa akin tumawag. Sana naman lang pindot pa lang siya doon kay kung hindi kay Presidente Duterte, mga people around Presidente Duterte, nakahanda na yung warrant ito. Sana ma-advise niyo sa Presidente Duterte kung anong kanyang gagawin dahil ito ay legal na warrant. Kung sabihin na, i-claim talaga na legal yung warrant na ito, hindi nyo kasi katulad si Secretary Anyo. Si Secretary Anyo kasi may takot yun sa Diyos at unang-una, hindi niya kaya mag-traitor sa batas. Kayo kasi, kung galawan ninyo noon yan, na kada may lalabas na arrest warrant, ititimbre ninyo sa mga kaalyado ninyo, kaya nakakatakas mga kababayan yung mga di ko sinasabing totoo, hindi ko din sinasabing hindi. Kaya nakakatakas yung mga drug lord mga kababayan, dahil natitimbrehan, ibahin nyo sa panahong ito ni PBBM. Ang problema kasi, gustuhin ninyo, porkit binigyan ninyo ng kapangyarihan sa gobyerno, porkit inappoint ninyo, gusto nyo tanawin na utang na loob sa inyo. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon mga kababayan. Ano na lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas kung laging tatanawing utang na loob yung pagbibigay ng trabaho sa gobyerno? Di ba yung pagkaka-appoint sa isang opisyalis ng gobyerno? Di lahat na lang mga kababayan, puro na lang tatanawing utang na loob. And then yung utang na loob na yan mga kababayan, kapag kaya ng ginamit at pinairal, kahit mali na yung tao, dahil sa utang na loob susuportahan pa rin? Hindi pwedeng ganon. Diba mga kababayan, ang gusto kasi nila dapat kada may utang na loob, may kabig sila, kailangan may kapalit. O may utang na loob ka sa akin, kailangan timbrihan mo ko kailangan may kapalit. Hindi pwedeng ganun. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ano ba naman yung maging transparent ka sa mga tao na kahit na hindi mo kaibigan, mga Pilipino rin naman yan. Ano ba naman yung maging transparent ka? So yun lang naman ang sa akin. I'm not obliging, he's not obliged to Tsaka naging transparent mga kababayan si Secretary Anyo. Maliwanag naman ang sinabi niya. Ang katapatan niya ay nasa Republika ng Pilipinas, nasa bansang Pilipinas at nire-respeto po niya
yung chain of command. And then, nire-respeto din niya yung kasalukuyang presidente na nakaupo kasi yan po yung sinasabi ng ating konstitusyon. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na pahalagahan yung utang na loob at personal na buhay, yung pagkakaibigan, hindi pwedeng haluan ng personal na pamumuhay, yung personal na katapatan mo sa Republika ng Pilipinas. To share everything. Pero kunting pindot lang sana. Yun lang naman ang sa akin, para tao lang tayo. Hindi naman tayo mga robot. Yun lang naman ang sa akin. Pero kung hindi ayaw niya magbigay ng impormasyon, ano magagawa natin? Normal lang sa akin yan, na medyo sumama ang loob. Pero hearing his explanation, I am more inclined to believe the statement of Secretary Anyo and over the statements of other cabinet members. Mas naniwala ko kay Secretary Anyo because we both belong to the Philippine Military Academy Alumni Association, and still nasa puso't isipan pa rin namin yung courage, integrity and loyalty. Yung integrity niya, kung nagsabi siya ganun, yung explanation niya, more inclined ako na naniwala sa kanyang pinagsasabi. We just leave it at that. Okay. Senator Bato, we wish you good luck, sir. At kung sakasakali po, muli kaming tatawag kung mayroong mga balita pong dapat niyong liwanagan. Salamat po. Ayan, mga kababayan ha, kita nyo naman. Medyo sumama daw ang loob ni Senator Bato kay Secretary Anyo dahil daw ni isang pindot daw hindi daw ginawa na timbrehan sila. Mga kababayan, parang ang dating kasi yung gusto pang mangyari ni Senator Bato na mag-traitor si Secretary Anyo sa Republika ng Pilipinas at patakasin sila. Timbrehan agad sila. Kaso nga lang ang problema, yung tao na inaasahan nila na magtitimbre sa kanila, hindi pala tapat sa kanila at tapat sa kanyang trabaho at sa Republika ng Pilipinas at sa ating konstitusyon. Mga kababayan, at ang isa pa dito, pansin nyo rin naman yung pagbabago-bago ng desisyon ni Senator Bato. Kahit po dito mga kababayan sa interviewing ito, mapapansin nyo din naman yung paiba-iba po niya ng sinasabi. So yan yung isang patunay, maliwanag din naman sa sikat ng araw, na hindi siya susuko, magtatago siya, gagamitin niya ang pribilehiyo niya bilang senador, at ang isa pa, ayaw niyang samahan si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ayaw niya magpa-aresto kasi hindi naman daw sila totally magkakasama ni dating Pangulong Duterte. Kaya ang ending, hahayaan na lamang po niya na mag-isa si dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, at siya ay mamumuhay na parang walang nangyari, at kung sakaling lumabas yung arrest warrant laban sa kanya, kung meron man, mga kababayan, magtatago na siya. Ililigtas niya ang kanyang sarili. Di ba nung nakaraan sinabi niya, susuko siya kasi nga ayaw niyang magipit yung kanyang pamilya. Ayaw niyang gipitin yung kanyang pamilya. Pero ngayon, iba na po ang sinasabi ni Senator Bato.